Muli akong nabuhay bilang isang Chaos Titan na kasinlaki ng isang galaxy. Ang isang paghinga ko ay katumbas na ng isang cosmic storm na may layong ilang light years. Sa harap ko, kahit isang butil ng buhangin ay hindi may kukumpara sa Earth. Pero kahit na dapat ay kaya kong sakupin ang lahat ng mundo, hindi ako masaya. Dahil nalaman kong itong napakalaking katawan ko pala ay sakitin. Ang aking lung star region ay kinakain ng mga void locust. Sinakop ng mga deep space worms ang aking intestinal abyss. At walang tigil nilang sinisipsip ang natitira kong life essence. At ang kaliwang braso ko naman ay namamatay na at malapit ng maging cancerous. Mabuti na lang at sa sandaling ito, nagising ang aking divine body system. Kaya kong kumonekta sa Blue Star, at gawing isang holographic online game ang mundo sa loob ng katawan ko. Hanggat ang mga manlalaro ay magiging mga cells sa loob ko para mag-grind ng mga halimaw at linisin ang mga demonyo. Matutulungan nila akong pagalingin ang sirang katawan na to. Sa sandaling ito, ako na kara-rating lang sa mundong ito ay puno ng pagkadesperado. Napakalaki ng katawan ko pero isa pala akong sakitin. Ang mga masasamang Diyos na dating kumugkog sa Titan na to ay matagal nang umalis. Pero ang mga sumpa, lason, at kakaibang nilalang na iniwan nila, ay nasa loob nitong napakalaki kong banal na katawan. At bumuo ng isang nakakatakot na ecosystem ng mga sakit. Sa loob ng 3 pang cosmic hour, tuluyan na akong babagsak. At sa sandaling iyon, isang malarobot na boses ang narinig. Natukoy na ang host ay malapit ng mamatay. Matagumpay na na-activate ang Divine Body Recasting System. Natitirang oras para mabuhay, 72 oras. At ang planong ibinigay ng system ay ang 4th Calamity Plan. Dahil bumagsak na ang aking immune system at hindi kayang labanan ng mga mananakop. Iminungkahi ng system na tumawid sa ibang dimensyon para kumonekta sa low-dimensional world na Blue Star. At tumawag ng mga spiritual na katawan para muling buuin ang aking immune defense. Natigilan ako saglit, ibig sabihin, hahanap ako ng mga taga-Earth para maging mga cell ko at pumatay ng mga virus. Pagkatapos lang mag-isip ng 2.5 segundo, pumayag na ako. At sa sandaling iyon, gumawa ang system ng isang virtual server para sa akin. Ang aking divine consciousness ay biglang hinayla sa isang kakaibang espasyo. Nakita kong naging mga pasilyong kulay pula ang mga sirang ugat ko. Ang aking mga baga na puno ng lason ay naging stormy toxin domain. Ang bituka ko ay naging abyss dragon nest. At ang pangalan ng larong ito, pinangalanan ko itong Titan Genesis. At ang unang beta test ay para sa 1,000 tao. Samantala, sa Blue Star, sa screen ng hindi mabilang na tao, biglang lumitaw ang isang itim na pop-up na hindi maisara. Isang linya ng mga salita ang dahan-daang lumabas. Ang kauna-unahang immersive holographic online game sa buong mundo. Nagsimula na ang beta test ng Titan Genesis. Hindi ito laro, isa itong pagkakataon para sa evolusyon. I-click ang pre-register para sa agarang pagdating. Blue Star Calendar, taong 2045. Pagiging makatotohanan, 75%. Ito ay palaging isang pader ng kabiguan na hindi malampasan ng mga malalaking kumpanya ng laro. Hanggang sa gabing ito, isang madilim na pop-up ang marahas na palm unit dito. Sentro ng Modo City, ang dating peak battle god ng Gods Domain Pro League, si Chen Feng. Pagod na nakasandal sa loob ng life support pod. Nakatitig ng mariin sa diagnosis report. Neural Synapse Response Lag Syndrome. Para sa isang profesional na manlalaro, ito ay isang parusang kamatayan. Ang bilis ng kamay ay bumagsak mula 600 hanggang 300. Ang pagbagsak mula sa alapaap patungo sa putikan ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Isang pop-up ang biglang tumakip sa diagnosis report. Gusto mo bang maintindihan ang kahulugan ng buhay? Mapaklang ngumisi si Chen Feng. Taong 2045 na. Mayroon pa ring gumagamit ng mga lumang virus meme para manloko. Ngunit sa sandaling isasara na niya ito. Huminto siya. Total, sira na rin naman ang profesional na karera ko. Kung ito ay isang panloloko, mas mabuti na ito kaysa harapin ang diagnosis report. Dala ng determinasyong isuko na ang lahat. Pinindot niya ang confirm button. Walang loading bar. Isang di mapapantayang daluyong ng data ang agad na lumamon sa kanya. Samantala, ospital ng Kyoto, si Li Yu, 3 taon ng quadriplegic, ay nakatitig sa pop-up sa kanyang retina. Makakatakbo ba talaga akong muli? Ang kanyang puso ay malakas na kumabog. Kahit na ito'y kasinungalingan, ang isang taong nalulunod ay kailangang kumapit ng mahigpit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sumigaw sa kanyang isipan dahil sa matinding pagnanasa. Kumpirmahin, nagbalik ang kamalayan. Si Chen Feng ay lumulutang sa isang purong puting espasyo. Piliin ang iyong evolution path. Sinuyod ng kanyang tingin ang mga pagpipilian. At natuon sa Hunter, Prototype, Killer T-Cell, Nagta-target, Mabilis na Assassin, Weak Point Break, Mabilis na Assassin, habang tinitingnan ng makinis at itim na talam na gawa sa buto. Ang kanyang matagal nang nawalang pananabik ay muling nag-alab. Ang bilis ng reaksyon na nawala sa totoong buhay. Dito niya ito babawiin. Ito ang pipiliin ko. Sa pagkakataong ito, babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Sa kabilang dako, tulalang tinitingnan ni Liu ang kanyang mga binti. Isang pares ng hindi pang taong mga binti na nababalutan ng puting exoskeleton. Sinubukan niyang iangat ang kanyang binti. Gumagalaw ito. Walang delay. Umalon siya sa kanyang kinatatayuan. Ang pakiramdam ng pagyanig sa paglapag ay sobrang totoo. Napatakip siya ng bibig at humagulgol. Para siyang baliw na tumatalon-talon habang tumatawa ng malakas. Nanginginig ang mga daliri niyang itinuro ang weaver. Dahil binigyan siya ng langit ng bagong buhay.
Gagamitin niya ang mga kamay na ito para pagalingin ang lahat. Lokasyon, templo ng hardcore. Bumagsak ng malakas si Chen Feng sa lupa. Sa sandaling malinaw niyang nakita ang mundo sa kanyang harapan. Ang dating pro player ay tuluyang natulala. Sobra naman to. Isang mariingal na mundong kulay dark red. Mga dambuhalang pulang-pulang tubo na magkakasalikop at bumubuo ng isang simboryo. Isang agos na kulay ginto at pula ang dumadaloy. Ang hangin ay may amoy ng kalawang at ozone. Sa paglanghap nito, mayroong pakiramdam ng sobrang sigla na parang nalalasing sa oxygen. Ang pinaka nakakagulat ay ang dambuhalang nakalutang na hardcore sa gitna ng plaza. Sa bawat tibok, yumayanig ang lupa at nanginginig ang mga buto. Hindi ito sound effect, ito ang tibok ng puso ng isang Diyos. Buong lakas na iwinasiwas ni Chen Feng ang kanyang matutulis na kuko na parang obsidian. Walang delay, 10 beses na mas matalas kumpara sa katawan niya noong nasa peak siya. Laro ba talaga to? Sa tabi niya, ang maliit na si Liu ay namumula ang buong mukha sa sobrang tuwa. Hawak ang isang pirasong kulay dark red. Tingnan mo tong material. Sabi sa system prompt, nakakuha raw ako ng kaunting hibla ng kalamnan ng puso. At masakit talaga kapag kinurot mo ang sarili mo. 1,000 beta players ang sunod-sunod na lumapag. Habang ang grupo ng mga Fourth Calamity ay namangha sa makabagong physics engine. Nilamon ng matinis na alarma ang tibok ng kanilang mga puso. Babala, nakadetect ng pagsalakay mula sa mga kalabang nilalang. Coordinates, pericardium defense line. Nagkabitak-bitak ang kalangitan. Kumalat ang itim na ulap. Ang unang nilalang ay kasinlaki ng baka. Isang void locust na naglalabas ng berdeng nana ang Samira sa linya ng depensa. Pinunaw ng matatalim nitong panga ang sahig, at nag-iwan ng malaking butas na umuusok ng puti. Epat quest para sa buong server. First Blood, layunin. Puksain ang void locust vanguard. 0 laban sa 500. Gantimpala, i-unlock ang pain adjustment. Buksan ang bioenergy exchange. Walang cutscene. Biglang sumugod ang halimaw. Dahil sa mabahong hangin, nanghina ang mga tuhod ng maraming manlalaro at napaupo sila sa takot. Pero nagbago ang tingin ni Chen Feng. Ibinaba niya ang kanyang sentro ng balanse. Sa ilalim ng itim niyang baluti, isang ngiti ang sumilay. Lumabas ang mga bone blade sa kanyang braso kasabay ng isang malutong na tunog. Kung sa totoong buhay, hindi niya man lang mahawakan ng maayos ang isang baso. Pero dito, isa siyang mangangaso. Basta't may health bar ka. Kahit Diyos, papatayin ko. Naging isa siyang itim na kidlat. Agad na pumasok sa gitna ng labanan. Sumugod ang unang bugso ng mga void locust. Walang newbie protection period. Isang locust na parang itim na bala ng kanyan. Ang direktang sumugod kay Chen Feng na nasa unahan. Magaling. Naging seryoso ang tingin ni Chen Feng. Agad na nagkalkula ang kanyang utak. Umiwas pa kaliwa at sinaksak ito sa likod. Ito ay muscle memory na nakatatak na sa kanyang mga buto. Pero, lagot. Alam ko na. Pero hindi sumabay ang katawan ko. Dahil sa matinding lag ng level 1 kong katawan, tuluyang pumalpak ang mga galaw ko. Ang perpektong pagilag ay naging isang alang-inang takbo. Ang kaliwang balikat niya ay malubhang nap unit. 35% pagdurugo, babala, nasira ang external armor. Dahil sa totoong sakit mula sa nap unit niyang laman, pinagpawisan siya ng malamig. Abilis siyang umatras at binuksan ang panel. Agility, siyam. Kahit na halos doble ito kumpara sa ordinaryong tao. Pero ito na ang panimulang limitasyon ng isang hunter. Kalimutan mo na ang pagiging god player mo. Pinunasan ni Chen Feng ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Naging malamig at praktikal ang kanyang tingin. Ang ako ngayon, ay isa lang cannon fodder na may mababang stats. Sumugod muli ang mga balang. Hindi na siya nagpasikat sa pagkakataong ito. Kahit na ang kapalit ay ang magasgasan ng kanyang dibdib. Buong lakas niyang isinaksak ang bone blade sa malambot na tiyan ng halimaw. Atake sa weak point, 80%. Sa kabilang banda, sunod-sunod ang maririnig na sigaw. Sa pagharap sa mga halimaw na sobrang makatotohanan, maraming tao ang dinaganan at nilapa. Tulong. Ang sakit. 2 tama lang, critical na agad ang health ko. Isang malas na player, ay pinalibutan at inatake pa ng 3 balang. Agad na pinagpira-piraso at naging puting liwanag. Isang matingkad na pulang paalala ang lumitaw sa interface ng lahat. Babala, namatay ang player. Pagtukoy ng parusa. Pagbawas ng 50% ng kasalukuyang experience. Pagkawala ng 50% ng bioenergy na dala. Oras ng paghihintay sa pag-respawn. 30 minuto. Ang mga player na nag-akalang mayroon silang walang hanggang respawn ay biglang natauhan. Mawawalan ng kalahati ng pera. At mababawasan pa ng experience. Hindi ito basta-bastang laro. Hardcore na Souls-like game to. Mula sa mas mataas na dimensyon. Malamig kung pinagmamasdan ang lahat. Kailangan nilang maramdaman ang sakit. Para matuto silang magtulungan. Huwag kayong magkagulo. Mga Divine Guard, sa unahan. Wang Deqiang, galing sa lakas ng himala. Para siyang maliit na bundok na bumabangga sa mga halimaw. Dahil sa 9 na puntos niyang constitution, napakatibay niya. Ang kagat ng mga balang sa kanyang makapal na puting baluti ay nag-iwan lang ng puting marka. Talag, ha. Kinikiliti niyo lang ako, ha? Hinaranggan ni Wang Deqiang ang daan at sumigaw. Mga Divine Guard, gayahin niyo ako. Harangan ng pwesto. Mga mage sa likuran, kuryentehin niyo yan. Dahil may tank na sumasalo ng damage. Sa wakas, nakuha na ng mga player ang kanilang tiyempo. Ang mga Spirit Hub user sa likuran ay ginamit ang kanilang mataas na mental power para mag-focus fire. Dahil sa mga asol na kidlat, agad nangisay at nanigas ang mga halimaw.
Katangian ng klase, paghinto ng nerbyo, healer, critical na, sigaw ng nasa harap, sumugod si Liu, idiniin ang dalawang kamay sa sugat at ginamit ang biogel spray. Lumabas ang puting bula at tumigas. Natuwa ang Divine Guard nang makitang tumataas muli ang kanyang health bar. Angas mo, ate, ang lakas ng heal mo. Mga tol, andito ang healer. Ano pang kinakatakutan natin? Sugod, ang mga Divine Guard ang sasalo ng damage. Ang mga mage ang kokontrol sa laban. Ang healer ang nagpapagaling. Ang assassin ang tumatapos. Ang matibay na samahan ng apat na klase ay nabuo dahil sa banta sa kanilang buhay. Nang matuklasan nilang kaya palang patayin ang mga halimaw. Ang kasakiman ng Fourth Calamity ay tuluyang dinaig ang kanilang takot. Huwag agawin. Akin tong low HP na. Iyang bowl ang ilaw ay bioenergy. Kunin mo, bilis. Natapos ang laban pagkalipas ng kalahating oras. Nagkalat ang mga bangkay ng insekto. Sa 1,000 tao, mahigit 600 na lang ang natitirang nakatayo. Paubos na ang health bar ni Chen Feng. Malakas siyang naghahabol ng hininga. Tapos na ang labanan. Natanggap ang mga gantimpala, bioenergy plus 85. Binabati kita, umabot ka na sa level 2. Nakatanggap ng 2 libreng attribute points. Hindi siya nagatubili at idinagdag lahat sa agility. Kinumpas niya ang kanyang braso. Malaki ang nabawas sa mabigat at mabagal na pakiramdam. Medyo lumino ang kanyang pag-iisip. Pati ang sarap ng pakiramdam ng pagiging malakas ay nagaya ng larong ito ng perpekto. Muling tumunog ang anunsyo sa buong server. Natukoy na nakakaipon na ng sapat na bioenergy ang manlalaro. Binubuksan na ngayon ang gin shop. Bukas na ang lugar. Pulang daanan ng bituin. Tumingin si Chen Feng sa daanan sa dulo ng plaza na patungo sa walang katapusang kadiliman. Ang pulang daanan ng bituin, na binubuo ng hindi mabilang na dambuhalang pulang tubo. Susunod na destinasyon, tarangkahan ng paghuhukom. Distansya, 120,000 kilometro. Natigilan si Chen Feng. Sa minimap, ang mas malayong abismo ng mga bagyo. Mga baga, ang unit ng distansya ay light years pala. Napanganga si Wang Deqiang. Mukhang mababali ang mga binti natin sa kitatakbo niyan. Malalim ang titig ni Chen Feng. Sa ganito kalaking mapa, siguradong may vehicle system. Pero sa ngayon, kailangan muna nating makalabas sa tarangkahang ito. Unti-unting nawala ang liwanag ng gin shop. Ang mga manlalaro na kanina lang ay tuwang-tuwa pa sa kanilang pag-level up. Ngayon ay nakatingin sa kanilang mga walang lamang pataka. Sunod-sunod silang dumaing. Ang daya, ang sama naman ng ugali ng gumawa nito. Tinitingnan ni Wang Deqiang ang Savage Charge Skill Book na nagkakahalaga ng 200 bioenergy. Halos tumulo na ang laway niya sa desperasyon. Kanina lang, halos mamatay na sila sa pakikipaglaban sa loob ng kalahating oras. Ang balanse ng karamihan ay nasa ilang 10 puntos na lang. Ang isang pangkaraniwang bone sword ay nagkakahalaga ng 150 puntos. Nagreklamo ang isang manlalaro sa tabi. Nandito yata tayo para magtrabaho para sa system, ano? Mayroong 135 puntos na balanse si Chen Feng. Kalmado siyang gumastos ng 10 puntos para bumili ng isang high hardness na hasaan. At maingat na hinasa ang mapurol na talam ng kanyang panimulang bone blade. Itinabi niya ang natirang pera. Ang mga ordinaryong kagamitan ay kayang punan ng galing sa teknika. Pero ang kakulangan sa skill mechanics ay nakamamatay. Sa high-dimensional na kalawakan, pinagmamasdan ko ang grupo ng mga angkan sa ibaba na walang tigil sa pagmumura sa shop. Sa halip, medyo nakonsensya ako. Hindi sa masama ang puso ko. Dahil mahirap din ako. Puro pula ang Divine Body Status Panel sa aking retina. Ang enerhiya ng Core Shield ay nasa 0.05% na lang. Ang bioenergy na isinumite ng mga manlalaro kanina, kasama pa ang transaction tax, ay umabot lang sa kabuang 8,500 puntos. Ang pag-ayos sa sirang pericardium ay nangangailangan ng 5,000 puntos. Napabuntong hininga ako, masakit man sa loob, naglaan ako ng enerhiya para ayusin ang sirang battlefield. Kailangan ko silang bigyan ng kaunting pabuya. Masyadong malayo ang pangunahing artery na papunta sa mga baga. Kung lalakarin gamit lang ang 2 paa, malamang mamamatay muna ako bago pa man makarating sa kalahati. Itinoon ko ang aking tingin sa malaking daluyan ng dugo na walang tigil sa pag-agos. Hindi mabilang na malalaking red blood cell ang naanod sa agos. Para silang mga likas na sasakyan. Bigla akong nagkaroon ng ideya. Binago ko ang description ng system. Anunsyo para sa buong server. Sa Crimson Star Road, may dumadaloy na mga likas na sasakyang tinatawag na balsa ng mga pulang selula. Ang isang matalinong angkan ay dapat marunong sumabay sa agos. Tumingala ang mga manlalaro, lahat sila ay namangha sa maringal na tanawin sa kanilang harapan. Sa gintong pulang ilog ng enerhiya na may lapad na 10-10 kilometro, ay may lumulutang na hindi mabilang na mga pulang disk na may diametrong 10 metro. At naglalabas ng malumanay at kumikinang naliwanag. Malinaw na ang pahiwatig ng system. Libreng sakayan yan, mga kapatid, sakay na. Si Wang Deqiang, sa pag-asa sa kanyang tibay. Ang unang lumundag, parang isang bala ng kanyan, bumagsak siya ng malakas sa pulang disk at tumalbog ng mataas. Pagkatapos ay kumapit siya ng mahigpit sa gilid. Okay na to, mga tol, sakay. Ang tibay ng isang to. Hindi nagmadaling tumalon si Chen Feng. Tumpak niyang tinansya ang kanilang babagsakan. At hinayla ang katabi niyang si Liu na medyo mababa ang agility. Ligtas na nakalapag ang dalawa sa Crimson Boat. Namangha si Liu, para talagang faster than light warp channel. Ang astig, ang malaking fleet ng mga starship. Tinatahak ang energy corridor papunta sa kailaliman ng kadiliman. Hindi nagtagal ang kanilang paglalakbay.
Bumagal ang daloy sa ilalim nila. Biglang umilo ang pulang alerto ng system. Babala, ay nakaharang na crystal deposit sa daanan sa unahan. Sudden event activated. Wasakin ang wall of size. Patayin ang Amber Devourer. Sa unahan, may isang dambuhalang pader na gawa sa mga patong-patong na dilaw at translucent na kristal. Sa ibabaw nito ay gumagapang ang napakaraming malalambot na halimaw na naglalabas ng slime. Napamura si Wang Daqiang. May siraba sa ulo yung game developer. Naglagay ng bundok ng kristal sa gitna ng interstellar na daanan. Sugurin at durugin sila. Pero, nang bumangga ang unang starship sa bundok, para itong natrap sa kumunoy at hindi na makawala. Walang mga kuko o pangil ang mga halimaw. Binubuka lang nila ang kanilang katawan at dumadamba sa mga player. Uy, walang damage tong halimaw na to. Akmang pagtatawanan na sana ito ng isang player na nadaganan. Pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Eka, mali, naging zero ang agility ko. Ang bahagi ng katawan niyang nabalutan ay mabilis na tumigas at naging makapal na dilaw na shell. Para siyang nakakulong sa loob ng amber. Hindi makagalaw. Pang-control na halimaw to. Huwag kayong padamba. Sigaw ni Chen Feng. Mga mage, gamitan nyo ng kidlat para ma-paralyze sila. Pero, walang naging epekto ang 12 kidlat na tumama sa slime monster. Hindi tinatablan ng atake. Immune sa mahika. Putet, immune sa mahika ang halimaw na to. Kahit pisikal na atake, dumudulas lang. Paano natin lalabanan to? Habang papalapit sa pagkaparalisa ang buong fleet, nakatitig ng maigi si Chen Feng sa panel para maghanap ng kahinaan. Biglang hinayla ni Liu ang dulo ng damit niya. Master, tingnan mo itong environment buff. Kapaligiran, daloy ng high energy aether. Ang kasalukuyang lugar ay puno ng napaka-aktibong volatile gas. Ang epekto ng fire attribute ay tumaas ng 200%. Sobrang dali magliyab. Siguradong may kinalaman sa apoy ang solusyon. Pagsusuri ni Liu. Pero walang sulaw sa shop. Wala rin tayong fire type na mage. Tiningnan ni Chen Feng ang makakapal na Titan plate armor at magagaspang na sandatang buto ng mga Divine Guard player. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. High concentration na flammable gas. Pagbangga ng buto at baluti. Batong pingkian. Ito ang pinakapangunahing physics engine interaction. Daqiang, gamitin mo ang sandata mo, ihampas mo ng malakas sa baluti mo. O kaya sa iba, sigaw ni Chen Feng. Iyan ang prinsipyo ng batong pingkian. Ang mga baluti nyo ay gawa sa matitigas na chitin. Sa ganitong kapaligiran, kahit isang kislap lang mula sa pagbangga, sisabog na ang lahat. Naintindihan ni Wang Daqiang ang gagawin. Sige, Terra, mga tol, bigyan nyo ako ng apoy. Itinaas niya ang mabigat na martel yung buto. At buong lakas na inihampas sa baluti sa balikat ng isa pang Divine Guard player sa tabi niya. Isang serye ng nakakasilaw na kislap ang lumabas sa dilim. Sa napakadaling magliyab at high energy na kapaligirang ito, ang munting kislap ay parang upos ng sigarilyong nahulog sa isang bar ice ng pulbura. Isang bola ng kulay kahel na apoy ang biglang sumabog mula sa ere. Agad na sinilaban ng slime monster. Ang amber monster na hindi tinatablan ng sandata ay humungol sa sakit. Naging isang sanaw ng itim na likido. 500% critical hit. Kahinaan sa kapaligiran. Putet, gumagana nga. Tinitingnan ni Wang Daqiang ang apoy na nagliliyab sa kanyang katawan. Dahil sa mataas na konstitusyon ng Divine Guard, kaya niyang tiisin ang pagkasunog pansamantala. Ha, nag-aalab na ako. Sumisigaw siyang sumugod sa grupo ng mga halimaw na parang isang taong nagliliyab. Terra, magsakitan tayo. Nuggets na ng lahat ng players. Ang mga Divine Guard ang taga-sindi. Ang mga mage ang nagpapalakas ng apoy gamit ang hangin. Ang mga assassin ang taga-last hit. At nagsimula ang kakaibang digmaan ng pagsisindi ng apoy sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili. Ang hindi mag-ibang Great Wall of Amber ay mabilis na natunaw at gumuho. Mula sa isang higher dimensional na pananaw. Habang pinapanood ko ang eksenang ito, hindi ko maiwasang mapahawak sa noo. Ginagamit ang kanilang sarili bilang pansindi. Talagang sinagad ng mga ito ang paggamit ng realistic physics engine. Dahil gustong-gusto nyo ang apoy, bigla akong nagkaroon ng ideya. Naglabas ng server-wide announcement. Congratulations sa mga players sa pag-trigger ng hidden job class mechanism gamit ang kanilang taktika. Ang Divine Guard ay mayroon ng bagong advancement path. Inferno Guardian. Kailangang lamunin ng high energy amber essence para ma-unlock. Ang mga Divine Guard player na kanina lang ay nandidiri pa sa slime. Habang nakatingin sa itim na langis na nagkalat sa sahig, ay biglang nagbago ang tingin. Huwag kayong magagawan. Akin tong langis na to. Subukan yung agawin, mag-aaway tayo. Magiging fireman ako. Ang dambuhalang Crimson Fleet ay humaharurot sa kalawakan. Para sa akin, masyadong mabagal ang ganitong klaseng micro-level na interstellar expedition. Hindi ko pwedeng hayaan silang palutang-lutang lang. May board ang mga player at magkukwit sa laro. Sa mahalagang daanan sa unahan, sa pulmonary valve. Nagtayo ako ng unang outpost. Anunsyo sa buong server, malapit nang makarating sa transfer station, ang corridor of size. Para sa supply at paghahanda, mangyaring dumaong ang lahat ng angkan. Sangay ng ilog bituin, isang dambuhalang tarangkahan na gawa sa tatlong bahagyang nakikitang higanteng balbula. Ang mariingal na puting tarangkahan na nakaharang sa pagitan ng langit at lupa. Dumaong ang starship, sa kalupaan ay nakatayo ang isang higanteng may taas na 3 metro. Nakasuot ng gintong baluti at may hawak na sirang sibat. Ito ang guide NPC na nilikha ko gamit ang natitirang immune memory. Ang Ancient Watcher Zero, nagunahan ang mga manlalaro na pumunta sa Pampang.
Nilakasan ni Wang Daqiang ang kanyang loob at sinundot ng bone hammer ang baluti ng higanti. Biglang lumingon ang higanti. Tinitigil siya ng nakakatakot nitong asul na kaluluwang apoy. At nagpakawala ng isang mapanuyang salita. Masyadong mahina ang bagong silang na angkan. Wala man lang kayong karapatang mabuhay sa sakunang iyon. Kahit na nang-iinsulto ito, may lumitaw pa ring malaking gintong question mark sa ibabaw ng ulo niya. Story quest, linisin ang tumigas na putik sa pasilyo. 0 sa 1,000. Gantimpala, i-unlock ang teleportation point, bioenergy plus 50, TSK. Isa lang palang simpleng utos. Napanguso si Wang Daqiang, pero kinuha pa rin niya ang misyon. Hayaan na, basta may bayad, ayos lang. Gustong-gusto ko nang makabili ng skill book. Sa isang iglap, naging abala ang lahat sa pasilyo. Sa mas mataas na dimensyon, pinapanood ko ang walang tigil na pagdagsa ng bioenergy. Sa wakas, lumagpas na sa limitasyon ang mga reserba. Kasalukuyang reserba ng bioenergy, 12,000 puntos. Ang lakas ng core shield ay tumaas sa 0.08%. Sapat na ang enerhiya, naging seryoso ang tingin ko. Sa pagharap sa daan-daang milyong hukbo ng virus sa baga, kulang na kulang pa ang 1,000 tao. Kailangang mag-recruit ng mas marami. Pero sa ngayon, sobrang hina ng aking espiritual na lakas. Ang pagpapanatili ng koneksyon para sa 1,000 tao ay sagad na sa aking kakayahan. Kung gusto kong makaakit ng mas marami pang manlalaro, kailangan kong putulin ang koneksyon para sa malalimang pagkumpuni at pagpapalawak ng server. Kailangan munang magtiis ng mga to. Sa isang kumpas ng aking kamay, inindot ko ang button para tanggalin ang lahat sa server. Anunsyo para sa buong server. Ang mundong ito ay malapit nang magkaroon ng version update at server expansion. Tinatayang oras ng maintenance, 8 oras. Countdown, 3, 2, 1. P*** ng asterisk na, server maintenance. Natigilan si Wang Daqiang na kasalukuyang naguhukay ng putik. Wag naman, isang hukay na lang at sapat na ang pera ko. Bigyan niyo pa ako ng 1 minuto. Koneksyon, naputol. Agad na nagdilim ang paningin ng lahat. Blue Star, ang totoong mundo. Hating gabi, Modo Cloud Apartment. Dahan-daang bumukas ang takip ng life support pod. Inalis ni Chen Feng ang kanyang helmet. At bigla siyang napaupo, isang matinding, nakakasulasok na bigat. Ang agad niyang naramdaman. Sa loob ng laro, umaabot sa 12 ang kanyang agility. Isang hunter na kayang umakyat sa mga pader at bubong. Pero dito, nang bumalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawang lupa, pakiramdam niya ay para siyang isang taong nalulunod na may suot na daan-daang kilong pabigat. Naninigas ang kanyang mga daliri, mabagal ang kanyang reaksyon, pati paghinga ay nahihirapan siya. Nagutos ang kanyang utak na abutin at hawakan ang baso ng tubig. Sa laro, ang kilos na ito ay kasing bilis at kasing tumpak ng kidlat. Pero sa totoong buhay, nanginginig na iniabot niya ang kanyang kamay. Bahagyang dumampi ang dulo ng kanyang daliri sa gilid ng baso. Tumamba ang baso, natapon ng tubig sa sahig. Natigilan si Chen Feng sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig ng mariin sa kanang kamay na hindi niya makontrol. Ang lahat ng nangyari kanina sa Star River ay parang isang napakatotoong panaginip. Pero ang matinding agwat sa pakiramdam ng pagkakaroon ng perpektong katawan noon ay parang isang adik sayon na unti-unting nilalamon ng kanyang diwa. Ayaw niyang manatili sa walang kwentang katawan na ito. Gusto niyang bumalik. Muling humiga si Chen Feng sa life support pod. Nakatitig ng mariin sa countdown na nagpapakitang under maintenance ito. Namumula ang kanyang mga mata. 8 oras. Bilisan mo naman. Kasabay nito, Kyoto City, Special Care Ward. Tinanggal ni Liu ang helmet. Hindi niya namamalayan na gusto niyang iangat ang kanyang binti. Gaya ng hindi mabilang na beses niyang ginawa sa laro. Pero hindi man lang gumalaw ang katawang ito. Matigas, malamig, at walang pakiramdam. Natigilan si Liu ng ilang segundo. Bigla niyang tinakpan ng kumot ang kanyang ulo. Narinig ang kanyang pigil na pag-iyak. Bakit kailangan ko pang magising? Habang tumitindi ang pagiging totoo ng pakiramdam ng pagtakbo at pagtalon sa Star River, mas nagiging malupit ang katotohanan na nakahiga lang siya sa kama. Hindi ito isang laro. Ito ang pinakamagandang panaginip na nilikha para sa kanya. At ito rin ang pinakamalupit na parusa. Tiningnan niya ang oras. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Naging mapilit ang kanyang titig. Hindi na siya matutulog. Babantayan niya ang countdown na ito. Kahit 1 segundo lang, ayaw niyang mahuli sa pagpasok sa mas mataas na dimensyon. Titan God Body. Hindi ko alam na ang isang beses na pag-shutdown ko ng server ay nagdulot ng ganoon kaalang withdrawal symptoms sa mga manlalaro. Sa mga sandaling ito, ginagamit ko ang 12,000 energy points para sa isang malaking sugal. System. Mag-invest ng 10,000 energy points para ayusin ang mga Divine Soul Network nodes. 2,000 para sa pag-incubate ng katawan. Tansyahin ang mga karagdagang slot. 10,000 tao. Medyo lumino ang isipan ko. Kung maglalaro rin lang naman, lakihan na natin. Naghanda ako ng isang hukbo na may 10,000 para sa virus. Nag-post ako ng bagong anunsyo sa official website. Malapit nang magsimula ang second beta test ng Titan Genesis. Version update. Ang pagdating ng bagyo. Mga karagdagang slot. 10,000. Mga bagong sangay ng lahi at trabaho. Bantay ng apoy impyerno. Ang lugar na ating pupuntahan ay ang karagatan ng mga bituin. At ang bangin din ng purgatorio. Ang online world ng Blue Star. Dahil sa paglabas ng gameplay video ng mga unang manlalaro na nagpapakita ng pag-anod sa kalawakan, pananakit sa sarili, at pagsunog, ay talagang sumabog. Nagmamakaawa ako, kahit isang activation code lang.
Magbabayad ako ng 10,000. Che, yung nasa taas, Leyes. Sakin, 50,000. Itong physics engine, itong mga ilaw. Talaga bang kayang gawin to ng teknolohiya ng tao sa ngayon? Tama na ang daldal. Isa akong professional commander. Siguradong makakapasok ako sa test. Isang bagyo, na tinatawag na ika-4 na kalamidad. Ang kasalukuyang nag-iipon ng lakas. Naghahandang sakupin ng buong mundo ng aking banal na katawan. Tapos na ang server maintenance. Kasalukuyang online, 11,000. Nang mag-zero ang countdown, ang 10,000 bagong manlalaro para sa second test ay parang baha mula sa binuksang pinto. Na agad bumuhos sa outpost na tinatawag na corridor of size. Chet, ang amoy ng hangin. Ang pakiramdam ng hangin dumadampi sa mukha ko.